Hello all signs. Energy check. Ito yung gabay ninyo. July 31 to August 6. Tama ba? 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. 7 days. July 31 to August 6. Check natin yung mga energies. Pero itong reading ko na to ay timeless po ito. Kahit sabihin nyo, lagyan ko siya ng petsa dyan. Bakit timeless? Kung kailan ka nakaka-relate, kung kailan dadaan sa'yo itong reading na to, yun yung perfect timing para ma-receive mo yung mga messages dito. Okay. Aries. Oops. Lagi na lang merong ganyan. Paano ko ba ito tatakpan? Yan. Devil card reversed. Wheel of Fortune, the Sun. Wow, puro majors to Aries. Meron something na mangyayari dito with the Devil card reversed na ma-enlighten ka. Oo. Marirealize mo na yung kabutihan marirealize mo itong isang mali or kasalanan na nagawa mo. Maaaring magkaroon ng acceptance doon sa pagkakamali na yun, sa pagkakasala na yun, and eventually, merong pagre-release. Okay? This is freeing yourself sa isang mali or isang kasalanan na nagawa mo or ginagawa mo. Okay. It's about enlightenment, si Devil card. So, you are finally breaking, tawag dito, breaking from obsession, no? O kung ano man itong toxic energy na tinutukoy dyan. It could be a connection, it could be anything. A situation, a connection. Okay. Wheel of Fortune mo is, I think this is ito na yung big break na hinihintay mo. It could be an pagpabaliktad ng situation kung naging hindi okay yung sitwasyon mo lately. Ibig sabihin, ito na yung sign na mababaliktad na yung sitwasyon at ikaw ay mapupunta na sa mas better na kalagayan, pesto. No, kasi di ba yung Wheel of Fortune, kung hindi ikaw yung nasa ilalim, ikaw yung nasa ibabaw. Could be a new cycle, a new beginning for you. There's the fortune or lucky energy, nakaakibat ng Wheel of Fortune. The Sun card, eventually, maliliwanagan ka na di ba yung tinutukoy ko dito. So, eto na. Ito na yung magandang pagbabago. Ito na yung dawn of enlightenment for you. So, nakikita ko manunumbalik yung kaayusan sa buhay mo, manunumbalik yung happiness, yung sentro. Magkakaroon ka na uli ng sentro, magiging positive na lahat uli sa'yo. This is success card, happiness card, good health card, the good stuff, no? Literally, Sun card. Okay? Taurus. Energies mo, gabay mo, July 31 to August 6. Pero kahit kailan mo mapanood to. General reading. Kailangan mo maging wise about something, Hierophant. Pwede rin itong indication ng kailangan mo ng blessing, kailangan mo ng guidance. Makinig ka doon sa payo ng mga wise people sa buhay mo. Or it could be related to your faith, your religion,
Ano man itong values mo, paniniwala mo sa buhay. It could literally mean marriage din. Since marriage card ito. It could be wisdom, maturity. Pwede rin naman. Magmamatured ka about this situation. Meron ka something na matututunan. Kapupulutan ng aral. There could be delays when it comes to transaction about money. Or kung ano man itong ine-expect mo. It could be anything na ine-expect mo, hindi lang limited sa kaperahan. May delay. Okay. May delay talaga. Baliktad din yung 4 of Wands mo. Okay. So, things aren't that stable right now when it comes to sa finances mo since baliktad din yung 4 of Wands, no? Or yung iba, pwedeng merong shake up when it comes to family, marriage. Kasi baliktad din yung 4 of Wands. Parang may pagsubok ba kayong pinagdadaanan or kung hindi pa nangyayari, pagdadaanan pa lang. Susubukin yung stability ng pagsasama ng pamilya, ng mag-asawa. Or stability ng kabuhayan ninyo. Parang merong shake up dito or pwedeng may pinagdadaanan sa family, sa marriage. Financial man yan or hindi. May mga delays when it comes to merong something dito about reunion, gathering, no? Parang may event or may mga tao diyan. Gemini. Maiksing gabay mo. Energy check for July 31 to August 6. Pero timeless reading to kahit kailan mo naman ito mapanood. Empress, Temperance. Pwedeng may Taurus or Libra energy. Tsaka Sagittarius. Okay. Sa tingin ko, mas magiging kalmado ka etong mga susunod na araw about something. It could also mean na merong peace offering. It could also indicate healing para sa iba sa inyo. For some of you, this could indicate new partnership. Magkakaroon ka ng time to quiet your mind, to relax. So, finally, nakikita ko mas magiging mas at peace ka na. Kung ano man yung bagay na yan, pwedeng magkakaroon ng pagkakaayos dito, pagkakabati or closure. Kasi parang matatahimik na yung kaisipan mo Makakalma na yung kalooban mo with the Temperance card. And kung halimbawa, meron ka mang pinagdadaanan lately na medyo magulo, chaotic, iasahan mo na magiging parang kakalma na yun Okay? Yung situation na yun. With the Empress card, pwedeng this is a delay when it comes to sa isang bagay na hinihintay mo yung result. Or it could indicate na pwedeng hindi ka magiging ganun ka productive. Siguro, baka yung iba sa inyo nawawalan kayo ng ganang kumilos, medyo tinatamad kayo. Something here kasi parang hindi magbubunga or pwedeng madedelay yung bunga o resulta na yan tungkol dyan sa isang bagay na yan. Or some of you, pwedeng this is a sign na merong napapabayaan. Whether ikaw yung merong napapabayaan o ikaw yung napapabayaan dito sa situation na to. Take only what resonates. Okay. You gain clarity with the High Priestess reversed. Kung ano man itong bagay na you've been curious about,
masasagot na yung curiosity mo, masosolve na yung question mark na yan, malalaman mo na yung unknown, yung misteryosong kung ano man yan. Okay. This could also mean breaking silence, kung sino man yung magbe-break ng silence dito. Cancer. Ito yung gabay mo, energy check for July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung mga dates na yun, lahat ng reading ko dito ay timeless kung kailan ito makarating sa'yo. Fire signs. May mga energies dito ng Aries, Leo, Sagittarius at saka pwede rin may air. Merong person dito na nawawalan ng confidence sa sarili. Nawawalan, pwedeng self-sabotage, pwedeng insecurity, nawawalan ng value sa sarili, self-respect, self-love. Or pwedeng meron ditong person na nai-intimidate, nahihiya, natutorpe, kung yun man yung pinag-uusapan dito, take only what resonates. General reading to, kung saan man tumutugma na parte ng buhay nyo, pwedeng sa career, sa personal, sa pamilya, sa love life ninyo. May energy, kung ito ay love connection, pwedeng mas bata yung isa. Pwedeng pareho kayong fire sign, pero pwedeng isa air. Pwedeng yung iba dito may problem about communication, or pwedeng LDR kayo. Pwedeng may miscommunication, or pwedeng no communication. Pwedeng may barrier or blockage when it comes to you and this person. Pwedeng immature yung isa. Tapos yung isa hindi makakope dun sa immaturity. Tapos yung isa nai-insecure kasi yung isa dito pwedeng very attractive, maraming admirers, good looking. Pwedeng you're having problems pagdating dun sa mga bagay na binanggit ko. Okay, Cancer, you have the Four of Swords, something that you are praying for. Maaaring ipagkaloob. So, pwedeng answered prayer ang ibig sabihin nito. No? Or, waiting period, pwede rin naman. Or, pahinga period, taking a break, recharge mo yung sarili mo, batteries mo, energies mo. Ano man yung need ng rejuvenation, regeneration, replenishing sa sarili mo. You could also receive a blessing or a divine intervention or tulong. If nag-a-apply ka ng trabaho at sa medical field yung linya mo, pwedeng an indication ito ng matatanggap ka sa interview mo, makakapasok ka na doon sa medical institution na yun. Something related sa medical. Pero pwede rin namang hindi. Some of you, this indicates bakasyon, leave, pahinga. A moment ng contemplation, meditation, kung ano man itong dapat mong i-ask ng guidance, pag-isipan ng mabuti, pagmuni-munihan. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Happy birthday nga pala sa mga Leo celebrants na celebrate ngayon, kung kailan nyo ito mapanood. Kung pasok pa, doon sa birthday ninyo. Maiksing gabay lang, general reading, Leo. Energy check for July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yung timeless reading naman lahat ng reading ko dito. As long as nakarating sa'yo to, kung kailan makarating, doon yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages ko. So, I can see success for you coming with the Queen of Pentacles. I can see you being strong, independent, capable. I can see you being a good provider. I can see you being the breadwinner. Or pwedeng single ka. Kung single ka ngayon, you're not bothered about
love life, pwedeng mas nagpo-focus ka sa career mo, sa family mo, sa sarili mo, self-development, growth, and all. Iba sa inyo dito, ang tagal nyo na naghihintay ng person na para sa inyo hindi pa dumarating. Pero hindi naman tayo dapat mag-worry dyan kasi meron at meron darating para sa inyo. Okay, yung iba, ang dami nyo ng pinagdaanan na sugat-sugat na yung puso ninyo, na mga past relationships, palaging failed. So ano lang, ang reminder lang sa'yo ni Nine of Wands dito, huwag kang mag-give up. Darating din yung time mo. Pero kailangan mong maging cautious, maging maingat, maging aware. With the Nine of Wands, this is also protecting your boundaries, your energies. Meron something here about the Nine of Wands na kailangan mong maging alert sa kapaligiran mo. There is some kind of, ewan ko, you need to be prepared, no? I-anticipate mo na. Protektahan mo yung sarili mo, yung mga pinaghirapan mo, kung ano man ito. Oo, kung meron mang threat, hindi ko sinasabi na directly na threat agad dyan, pero kasi kailangan mong maging alert, maging aware. Okay? So, this could also indicate waiting period. No? Baka yung iba sa inyo, yun na nga, kailangan nyo pang maghintay. Sign to na wag kang basta-basta give up. Okay? Nine of Pentacles reversed. Could be related to your career, Leo, kung meron kang something na, or it could be a result that you're expecting. Siguro may delay lang when it comes to the result, or maybe andyan yung result, kaya lang pwedeng hindi ka pa ganun ka kontento, ka happy with the result. Okay? Siguro mas gusto mo pa yung mas more than doon sa mare-receive mo. Could also mean delay when it comes to sa pera, kung ano man yung bagay na related sa pera na yan. Okay, baka yun yung hinihintay mo, money. Kaya lang pwedeng may delay. Okay? Pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn, or fire sign na kapareho mo. Virgo. General reading, gabay. Energy check for July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung petsa na yung timeless reading to. Ang importante dito yung pinaka-timing kung kailan makarating sa'yo itong reading na to. Ace of Pentacles. Okay. Matatapos na tong problema mo sa pera. Oo. Kung mag-alala, masosolve na yung problem mo na yan. Meron talaga delay when it comes to money. Siguro madedelay lang. Kung ano man ito inaasahan mo about money. Pero darating at darating din yan. Nakikita ko na makakabangon ka uli kung galing ka man sa financial crisis. Okay, merong someone here na nang ghost, nang abandon, umalis. Pwedeng magbabalik siya. Oo, at saka iba sa inyo, limbawa naghihintay kayo ng opportunity ninyo. Maybe ito na yon, pwedeng matatanggap ka na kung na-reject ka lately sa mga ina-applyan mo, kung ano man yung ina-applyan mo, about job man yan o kung ano man. So, finally, nakikita ko mag-o-open na uli yung pinto ng opportunity for you with the Five of Pentacles reversed. Although, nakikita ko dito, pwedeng may offer with the Ace of Pentacles, pero hindi siya ganun kalaki kagaya sa gusto mo or ine-expect mo. Expect mo rin na mawawala na itong period ng confusion for you. Nakikita ko na mas magiging simple na lang yung options mo rito. Kumbaga, mabibigyan ka ng clarity alin dito yung mga hindi dapat, alin dito yung mga distractions lang, yung mga hindi makakabuti sa mga makakabuti sa'yo, or unahin mo kung ano yung pinaka-priority, ano yung dapat unahin. Okay? So, yan. Libra.
Sun, Moon, Rising, or Venus signs. Ito yung gabay mo. General reading, maiksing reading lamang. For July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung mga dates na yung Libra, lahat ng reading ko dito timeless. Kung kailan makarating sa'yo, maaaring yung best timing na marinig mo yung mga messages na nandito. Okay, may fire sign dito. Malakas ang energy ng Aries, Leo, or Sagittarius. Kung may kadil ka man yan. Na ganyan. Ito, general reading. Pwedeng tungkol sa love life mo. Pwedeng sa career. Pwedeng sa sarili mo, sa family. Kung ano yung nagre-resonate po sa inyo. Okay. May dalawang aces ka rito. Ito, nafe-feel ko parang peace offering. May dalawang offer sa'yo eh. Pwedeng isa offer about career, yung isa offer about love. Or maybe this is a divine intervention, a blessing for you. May marireceive ka something na maganda galing sa langit, Libra. Pwedeng, oo. Feel ko lang pwedeng hindi material to eh. Offer talaga kung ganito may offer sa'yo, Libra. Oo, ito na yung pinagdarasal mo, Libra. Kaya kung meron ka nare-recall na ipinagdarasal mo ng mga nakaraan, eh yun na ipinapadala na ng langit sa'yo. Kasagutan doon sa iyong pinagdarasal. Kung ito man ay clarity, tulong, guidance, o kung ano man, sign na hinihiling mo, ito na yun eh. Senyales eh. Pwedeng hindi ka ganun ka-inspired ngayon, Libra. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan ka ba. Or there could be delays when it comes to communication kung meron ka mang ine-expect na mga mensahe. Some of you pwedeng nagpo-procrastinate kayo. Meron something dito na madedelay about something creative na gusto mong gawin. It could be related sa career mo, pero pwede rin something na personal or sa creative mo. Creative na gusto mong gawin. Or merong something dito na naudlot. Supposed to be. Okay. Okay. It could be meron person dito, pwedeng far side, pwedeng nagbago na yung feelings or emotion niya sa'yo. Or pwedeng naudlot yung connection ninyo. May something na ganun eh. O kung hindi man love, it could be transaction. No? Business transaction ba yan? O kung ano ba yan? Or pwedeng meron ditong offer, kaya lang parang, basta parang may nasisense ako na reject, na delay, or nagbago na yung feelings or isip mo or nung person na kadil mo. Okay. Scorpio. Sun, Moon, Rising. Oops. Kunin natin to. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung gabay mo. General reading for July 31 to August 6. Pero timeless reading to kahit kailan mo ito mapanood. General reading, pwedeng tutungkol sa career mo, sa love life mo, etc. Kung anong nagre-resonate sa inyo. Si Page pala yun. Okay. Nagtutumalon kasi ito eh. Okay, good news. Expect mo na yan, Scorpio, with the Page of Wands. Good news na paparating. Important message. Pwedeng may kinalaman sa anak mo or someone who is younger than you. Kung sa romantic yan, maybe it is a love message or it could be na pwedeng mas bata ka or mas bata siya sa iyo. Pwedeng magkaiba kayo ng culture, belief neto. Ayan. Pwedeng ibang lahi, pwedeng LDR, ibang lugar. Kaya lang meron something dito na ibe-break mo yung rule. Ninyo yung rule. Pwedeng this is wala sa lugar, wala sa tama. Or you could be dealing with someone who is rebellious, impulsive, mapusok. Oo, very adventurous na person. Kung anak mo man yan, kapatid mo, ewan ko kung sino yan. May pagka-rebelde siya eh. May pagka-unconventional. Alam mo yun? Bold and daring move ito. Whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo.
Okay, and when it comes to finances mo, kung nakikita ko naman, okay ka naman with the Four of Pentacles kasi may stability dito. Maybe some of you are holding on to something, hindi nyo basta-basta ma-let go. Or maybe you're dealing with someone who is very stingy or maramot, selfish. Someone na ayaw niya maglabas ng pera. Or hoard. Meron dito something na hinuhoard. Sagittarius. Maiksing general reading for you. Gabay mo for July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, timeless reading to. Okay. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or Venus signs. Okay. Meron kang Nine of Swords reverse, Hierophant, King of Pentacles. Wow. So, nakikita ko dito is someone who is stable. O baka ikaw yan. Or maybe the person you're dealing with. May Taurus, no? Strong energy ng Taurus, Earth sign, tsaka air. Matatag na to. Kung ito ay career, ito ay sign ng stability. Pwedeng magiging successful ka dyan sa gagawin mo. Magtatagal ka dyan. No? Stable na marriage, stable na partnership, romantic man yan or hindi. Okay. Meron something dito sa Nine of Swords na problem mo na masosolve na matatapos na yung period ng stress, overthinking, worries, fears mo, masasagot na lahat yan. No, sa tingin ko, yung iba dito, kung napuyat kayo, kailangan ng pahinga ng isip ninyo. Makakapahinga ng isip ninyo. Okay, mawawala na yung mga kinakatakutan mo na yan, yung mga insecurities mo na yan, whatever, na bumabagabag sa'yo. Yung iba dito, may kasalan, ikaw man ikakasal, family member, may aatinan kayong kasal. This is an indication ng strong faith para sa inyo. Pwedeng ito ay indication ng someone who is, meron kayong matututunan like wisdom, maturity, a situation na magdadala sa inyo na mas magiging kayo, matured. Or you dealing with the matured person, Taurus, Virgo, Capricorn, pero malakas ang energy ng Taurus, may pagka-conservative. Kung person to, ibig sabihin sigurado tong person na to sa'yo. Solid yan. Okay? Okay. Capricorn, general reading mo, maiksi lang, gabay mo for July 31 to August 6. Pero timeless reading to kahit kailan naman to mapanood, makarating sa'yo. Okay. General reading, pwedeng tutugma sa career mo, sa relationship mo, etc. Kung saan man nagre-resonate. Take nyo lang kung ano yung nagre-resonate. Pag hindi nagre-resonate, ignore. May air sign, may earth sign, may fire. May dalawang person dito. Isang mas matured, isang mas bata. Maybe where you're dealing with dalawang tao. Kung ito ay connection. Okay, kung meron man something dito na naging mabagal yung progress, saan mo, Capricorn, na magkakaroon na uli ng movement. Kung meron naging stagnant, magiging manunumbalik na yung action. Okay? Meron nga lang mga challenges na kakaharapin dito, mga istorbo, obstacles, kontra, pauman yan or circumstances. Kailangan mong maging assertive, kailangan mo ipaglaban kung anong dapat mo ipaglaban dito, kung talagang gusto mong ma-achieve yung goal mo. Yes, kailangan mong maging practical, kailangan mong maging matalino, problem solver, analytic, logical, yun yung gagamitin mo dito sa situation mo, wag yung puso mo. You could be dealing with someone who is very straightforward. Medyo direct siyang, medyo masakit siyang magsalita kasi prangka siya, direct.
itong person na to. Okay. Basta nakikita ko lang merong bagay dito na mariresolve. Masusolusyonan mo. Or maybe decision making something na dapat pag-isipan mo ng mabuti. Again, use your logic, not your emotions pagdating dito sa bagay na to. Love life man yan or hindi. Okay. There could be delays when it comes to movement or traveling. Yan. Aquarius. Sun, Moon, Rising, or Venus signs. General reading mo, maiksi lang. Yung gabay or energy check mo for July 31 to August 6. Pero, timeless reading to, Aquarius, kahit kailan mo ito mapanood or kailan makarating sa'yo. Take only what resonates. Pwedeng tutugma siya sa career mo, sa love life mo. Kung saan man tutugma, general reading ito. Pag hindi tumutugma, hindi nagre-resonate, ignore. Oh, nakikita ko magiging very happy ka or entertained. Meron something dito na, ewan ko, maiimbitahan ka ba sa isang gathering, socializing, party, whatever. Meron kasing mga parang kasiyahan dito, inuman, party, okasyon, pwedeng may mamimit ka dyan. Or pwedeng victory party to kung meron man something na success kang ma-achieve na dapat mo ipag-celebrate. May okasyon man o hindi. Nakikita ko rin dito na magiging, suportado ka ng mga tao sa paligid mo. Isusupport ka nila, ipag-cheer ka nila, babakapan ka nila. Okay? Andyan sila para sa'yo. Kung sino man to, loved ones mo man to o hindi. Okay. Sa love life mo, there's someone here who is interested na i-pursue ka, suyuin ka, mag-make ng move sa'yo, mag-offer sa'yo ng relationship, commitment. Kung sino man to, Knight of Cups na to. Cancer, Scorpio, or Pisces energy. There is, feelings or attraction dito sa person na to. May nagkaagusto sa'yo kung hindi pa nagtatapat yan. At pwede ngang, sabi ko nga, magko-confess na yan and magme-make ng move. I-approach ka niya siguro, ganun. Or pwedeng yun mamimit mo. Di ko alam kung mamimit mo pa lang yan or nangyayari na yan Okay, move away from drama at all costs. Aquarius. Maybe merong mga bagay na hindi ka dapat sumausaw o may mga tao ka dapat iwasan. May mga toxic energy dito. Pwedeng may mga naiinggit sa'yo, matigasan, nakikipag-agawan, nakikipagsabayan, nakikikompete sa'yo dito. Oo, yun na nga sabi ko nga, pwedeng may drama, may toxicity. Or it could be challenges or opposition kung meron ka mang mga hindi kapareho ng ideas dito, hindi kayo nagkakasundo about something. Better walk away na lang. Yun na lang yung nafe-feel ko dito. Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Maiksing general reading. Pwedeng tumugma sa iyo in general. Kung sa career man yan, sa pamilya mo, sa sarili mo, or love life mo. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate. Gabay mo for July 31 to August 6. Pero kahit lumipas yung petsa na yung timeless reading din naman to. Kung kailan makarating sa iyo, yun yung perfect time na marinig mo yung mga messages na nandito. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Pag hindi nakaka-relate, ignore. Okay? Hindi para sa'yo yung reading pag hindi ka makarelate. Ay! Ano ba yan? May dalawang major cards ka dito. May moon card. Pwedeng this card is representing you. Pisces energy or another Pisces. Kung may Pisces man dito na iba. Being left out in the cold, yun yung si Five of Pentacles. Parang feeling mo na napagsarahan ka, feeling mo na reject ka, feeling mo inabandon na ka, pinabayaan ka, iniwan ka sa ere, or vice versa kung sino man yung person na nakakadeal mo. Pwedeng si Aquarius yan, pwedeng si Pisces, pwedeng si Earth sign.
Yung iba, pwedeng ito ay indication, Pisces, na magkakaroon ka ng difficulty pagdating sa kaperahan, sa kabuhayan mo. Pwedeng hirap ang pinansyal, ang kabuhayan. Okay? O yung iba dito, pwedeng nahihirapan din kayo sa application ng trabaho. Pwedeng no luck pa rin. Kung nag-a-apply kayo, pwedeng hindi pa rin kayo matanggap. Okay? Or pwedeng merong energy dito ng ghosting. Kasi minsan ghosting yan eh. Whether ikaw yung ginost dito or ikaw yung mang-ghost. Oo, mangiiwan sa ere. Ang good news naman with the moon card is kung ano man tong clarity na ina-expect mo, Pisces, about something na parang nahihiwagaan ka, a situation wherein parang nangangapa ka, unsure ka, mysterious para sa'yo, question mark, pwedeng may revelation or secret revealed, basta magliliwanag na yung dark area na yun eh, with the moon card reversed. Okay, magigain ka na ng clarity dito ng truth, lilitaw na yan. Or answers. Star card, huwag kang mawala ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi pa hopeless yung situation mo kahit na nahihirapan ka. This is just temporary. Lilipas din yan. May pag-asa pagdating dito sa bagay na iniisip mo. Okay, so, stay positive. Okay, so yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa inyong reading. Thank you so much for watching. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Pwede rin po kayong magpadala ng stars to support or super thanks. Pwede nyo rin i-share itong ating reading. Pwede rin kayo mag-avail ng videogram, guys. And kung gusto nyo rin na makasupport, pwede rin po kayong mag-join ng membership o mag-avail ng subscription. Thank you rin dun sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Yung mga gusto po ng private reading ko, mag-message privately po kayo sa official Purple Team page. Yung may blue check sa kanan, nag-iisa lang po yun. Beware doon sa mga imposters na gumagaya sa akin. Love you all. Take care. God bless. Babush.